Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Muling nagbanggaan sina Jenny at Megan. Sa isang mainit na pagtatalo, tahasang inakusahan ni Megan si Jenny na oportunista at magnanakaw, sinasabing lahat ng kanyang tinamo, kabilang ang pagiging reyna, ay ninakaw ni Jenny pa isa-isa. Mariing itinanggi ni Jenny ang mga walang basehang paratang, iginiit na wala siyang kinuha kanino man. Nananatili pa rin kay Megan ang kanyang dangal at tagumpay sa propesyon. Binanggit ni Jenny na itinayo niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at merito. Nang lumala ang argumento, nauwi ito sa pisikal na komprontasyon hanggang sa mamagitan ang kanilang mga kasamahan na inihayag ang pagkadismaya dahil sawang-sawa na sila sa walang katapusang alitan at hinimok silang tumigil alang-alang sa dangal ng grupo. Bagamat natapos ang laban, pinalaan ni Jenny si Megan na hinding-hindi siya makikipaglaro ng marumi, kundi patutunayan ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng trabaho at mga tagumpay. Samantala, habang inaayos ni Miss Vanna ang mga damit ni Freddy, natuklasan niya ang malinaw na mantsa ng lipstick sa isa sa mga ito. Lubos siyang nagalit at hinarap si Freddy, tinanong kung saan siya galing at kung sangkot pa siya sa isa na namang bawal na relasyon. Agad na itinanggi ni Freddy ang lahat ng paratang, sinabing aksidente lamang iyon mula sa pagsayaw kasama ang maraming babae sa isang okasyon. Ngunit mariing ipinaalala ni Vanna na hindi man lang siya dumalo sa sayawan, umalis siya sa dahilan ng isang urgent call. Patuloy na nagpalusot si Freddy, tumangging aminin ang katotohanan. Dahil sa paulit-ulit na pagtataksil, tuluyang sumabog ang galit ni Vanna. Sinabi niya kay Freddy na kung hindi na niya mahal ang kanyang pamilya at asawa, dapat niyang aminin ng hayagan, tatanggapin niya iyon. Ngunit hindi niya pahihintulutan ang walang katapusang kasinungalingan at panlilinlang. Walang pagsisisi si Freddy, mapangutyang niyakap si Vanna upang magkunwaring umaalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, walang hiya niyang muling nakipag-ugnayan kay Dara, nag-ayos ng isa pang pribadong pagkikita. Buong sigla itong tinanggap ni Dara, pinaalis ang kanyang mga tauhan upang maging malaya ang daan. Hindi alam ni Freddy na palihim siyang sinusundan ni Vanna. Pagpasok niya sa silid at nagsimulang maging malapit kay Dara, biglang sumugod si Vanna na huli silang dalawa sa akto. Nanlumo si Dara, namutla sa takot nang makita si Vanna na nakatayo roon. Nanginginig sa galit at kahihiyan. Hinarap ni Vanna si Freddy, hindi makapaniwala na pinagtaksilan siya nito kasama pa mismo ang kanyang matalik na kaibigang si Dara. Kusang pumasok si Dara sa pagtataksil na ito sa halip na umiwas. Mariing binalaan ni Vanna si Dara na kung ayaw niyang sirain ang kanyang buhay at ng kanyang anak, dapat niyang iwan si Freddy kaagad. Ngunit nang makita niyang walang hiya pa ring hinahabol ni Freddy si Dara, napagtanto ni Vanna na walang saysay ang mga salita. Tanging batas lamang ang makapagbibigay ng hustisya. Idineklara niyang haharapin niya sila sa korte at ipaglalaban ang kanyang karapat-dapat na dangal. Itinatampok ng salaysay na ito ang alitan ni na Jenny at Megan, pagkatuklas ni Vanna, pagtataksil ni Freddy at hamon ni Vanna sa batas. Pinagdurugtong ang mga tema ng tunggalian, pagtataksil at paghahanap ng hustisya. Pagkatapos umalis sa eksena, binalot si Vanna ng matinding pighati at depression. Napansin ni Jenny ang kanyang kakaibang kalagayan at nilapitan siya. Hindi na napigilan ni Vanna ang kanyang galit at lungkot, kaya ibinunyag niya ang lahat kay Jenny. Sa narinig, nagpasya rin si Jenny na tuklasin ang buong katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Nasaksihan mismo ni Jenny
ang malinaw na ebidensya ng lihim na relasyon ni na Mr. Preddy at Dara at agad niyang ipinaalam kay Vanna. Ngunit alam na ni Vanna ang mapait na katotohanan ito. Sinabi niya kay Jenny na kalmado niyang pinaplano kung paano bibigyan ng nararapat na leksyon sina Preddy at Dara. Ipinahayag ni Vanna na hinding-hindi niya hahayaang masira ang buhay ng kanyang anak na si Eliza habang masaya sina Preddy at Dara. Malinaw niyang sinabi na pagkatapos ng diborsyo ni isang sentimo ay hindi makakakuha si Preddy mula sa kanyang ari-arian. Sa sandaling iyon, lalo pang naging dramatiko ang sitwasyon nang biglang makaharap ni Jenny si Megan. Tahasang sinabi ni Megan kay Jenny na makikita na kung sino ang tunay na nasa tuktok at inihayag na sisimulan na niya ang kanyang solo music career. Umalis na siya sa grupong Rumi at malinaw niyang ipinakita na gagawin niya ang lahat upang malampasan si Jenny kahit patapakan ng sinuman sa kanyang daraanan. Ang plano ni Megan na pabagsakin si Jenny ay walang awa at desperado. Humiling si Megan kay Preddy na ayusin ang kanyang pagpasok sa kanilang ahensya. Sumagot si Preddy na kailangan ang pahintulot ni Vanna, ngunit iginiit ni Megan na bilang ulo ng pamilya, dapat siya ang magdesisyon. Sinabi ni Preddy na seryosong iisipin niya ito. Sa katotohanan, nagsabuatan sina Megan at ang kanyang ina na si Dara upang matiyak na makapasok si Megan sa parehong kumpanya kung saan naroon si Jenny upang patunayan ang kanilang kalamangan sa harapang kompetisyon. Nang malaman ito ni Miss Vanna, pinayagan niyang makapasok si Megan sa ahensya. Ngunit nangakong hinding-hindi sila ni Jenny yuyuko sa anumang pakana ni Dara at Megan. Hayagang idineklara rin ni Jenny na tatalunin niya si Megan sa harap ng daan-daang tao sa pamamagitan ng walang kapantay na lakas ng kanyang tinig. Samantala, nagsimula si Megan ng masidhing ensayo at tusong nagplano na ilabas ang kanyang unang album gamit ang mga kanta mismo ni Jenny. Nang masaksihan ang walang hiya niyang pagnanakaw, sumabog sa galit si Jenny at tinawag si Megan na isang oportunistang magnanakaw. Pagkaraan, nang mahuli ni Vanna sina Preddy at Dara, sa kanilang pagiging malapit, labis na nasaktan si Minji. Ang paulit-ulit na pagtataksil ni Preddy at ang walang katapusang pagkakataong ibinigay ni Vanna ay nagdulot ng matinding sugat sa kanyang puso. Bilang legal na asawa, ramdam ni Minji ang lalim ng sugat sa kaluluwa ni Vanna. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Minji ang sarili niyang mapait na nakaraan kay Vanna. Ipinaliwanag niya na nang magsimula ang kanyang relasyon kay Jor, lubos siyang walang kaalam-alam na may ibang babae sa buhay nito. Inakala ni Minji na si Jor ay malaya at walang asawa, at ang paulit-ulit nitong pagpapahayag ng pag-ibig ay mabilis siyang nahulog sa kanyang mga bisig. Ngunit nang siya'y magdalang tao at handa nang ibahagi ang masayang balita, si Dara mismo ang humarap sa kanya at ibinunyag na matagal na silang may relasyon ni Jor. Sa narinig mula kay Dara, hindi na naghintay si Minji ng paliwanag mula kay Jor. Iniwan niya ito, bumalik sa kanyang baryo at nagsimulang mamuhay ng mag-isa kasama ang anak ni Jor, si Jenny. Hanggang ngayon, hindi pa rin maunawaan ni Minji ang tunay na motibo ni Dara kung bakit pinili nitong manatili sa bawal na relasyon kay Preddy kahit alam niyang may asawa ito. Sa pag-iisip sa kanyang anak, lubos na nakiramay si Minji sa sakit ni Vanna. Sinabi ni Vanna kay Minji na may malaking pagkakaiba sa kanila ni Dara. May pagkakataon si Dara na itaboy si Preddy, lalo na't matagal na silang magkaibigan, ngunit pinili niyang samantalahin ang pagkakataon. Para kay Vanna, mas mabigat ang kasalanan ni Dara kaysa kay Minji. Ipinahayag ni Vanna na hinding-hindi siya titigil hanggat hindi napaparusahan si Dara ng nararapat dahil winasak nito ang kanyang buong pamilya at ang kinabukasan ng anak nila ni Preddy na si Eliza. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng paghihirap ni Vanna, pagbangon ni Jenny, pakana ni Megan,
at nakaraan ni Minji. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagtataksil, paghihiganti at paghahanap ng hustisya. Samantala, patuloy na nagmakaawa si Freddy kay Vanna, napatawarin siya, nangangakong puputulin na ang lahat ng ugnayan kay Dara, ngunit tumanggi si Vanna na makinig. Iginiit niyang napakaraming pagkakataon na sana ay tinanggihan ni Freddy ang mga panliligaw ni Dara noon pa, ngunit ngayon lamang siya nagpapanggap na mabuti dahil nahuli na siya. Malinaw na sinabi ni Vanna na anuman ang sasabihin nina Freddy at Dara, sa korte na lamang nila ito sasabihin. Maghahain siya ng mahigpit na kasong legal at hinding-hindi na muling magbibigay ng pagkakataon para siya'y pagtaksilan. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Migan sa mabigat na pasaning dala ng kanyang ina na si Dara, isang pasaning maaaring sumabog anumang oras kapag nabunyag. Kaya't pinalaan ni Dara si Migan ng maaga, sinabing anuman ang mangyari, mahal niya ito ng lubos, ngunit kung gumuho ang kanilang mga posisyon, magiging hindi matitiis para sa kanilang dalawa. Naguluhan si Migan sa mga malabong salita ng ina at nagtanong kung may problema, ngunit itinago ni Dara ang katotohanan at umiwas sa tanong. Nang mag-ipon ng lakas ng loob, nagpasya si Dara na harapin si Vanna. Plano niyang pakiusapan si Vanna na huwag nang palalain pa ang sitwasyon. Takot na kung mabunyag ang iskandalo nila ni Freddy, hindi lamang siya ang masisira kundi pati ang profesional na karera at kinabukasan ni Migan. Sa harap ni Dara, mariing tinanong ni Vanna kung naisip ba niya ang mga kahihinatnan habang nakikipag-ugnayan kay Freddy. Sinabi ni Vanna na kung hindi niya nadiskubre ang katotohanan, magpapatuloy lamang si Dara sa bawal na relasyon nang walang pakialam. Idineklara ni Vanna na hinding-hindi niya tatanggapin ang mga pakiusap ni Dara at ilalantad niya ang iskandalo sa publiko. Anuman ang kahihinatnan, sa mata ng batas, si Vanna ang tunay na asawa at si Dara ay walang iba kundi isang iligal na kabit. Bumagsak si Dara sa paanan ni Vanna, umiiyak at nagmamakaawa na huwag gawing publiko ang usapin. Ngunit nanatiling matatag si Vanna sa kanyang desisyon na magsampa ng kaso laban sa kanya. Nasaksihan din mismo ni Jenny ang bawal na relasyon ni Freddy at Dara kasama si Vanna at nalaman ang buong katotohanan. Lubos na nagbago ang sitwasyon. Lahat ng masasakit na salitang minsang ibinato ni Dara kay Jenny ay mas matindi pang naibalik sa kanya. Ipinahayag ni Jenny na ang pagkatao ng kanyang ina na si Minchi ay mas malinis kaysa kay Dara dahil si Dara ay kusang nakipag-ugnayan sa isang may asawa kahit alam niyang may pamilya ito. Sa kabilang banda, nang matuklasan ni Minchi na may ibang pamilya si Jor Halaris, tahimik siyang umurong ng hindi ginulo ang buhay ng iba. Tinuligsa ni Jenny ang moralidad at konsensya ni Dara. Pinaalalahanan siyang kapag nabunyag ang kahihiyan, tuluyan ding guguho ang karera ng anak niyang si Migan. Nagkunwaring banal si Dara at nagmakaawa kay Jenny na kumbinsihin si Vanna na huwag magsampa ng kaso. Ngunit hindi na tinag si Jenny sa biglang pagbabago ng tono ni Dara at mariing tinanggihan ang kanyang pakiusap. Malinaw na sinabi ni Jenny na nang sabwatan ni Dara at Migan na sirain ang kanyang karera, wala silang ipinakitang awa. Kaya ngayon, nang ang kanilang sariling pamilya ang haharap sa pagbagsak dahil sa kanilang mga gawa, wala siyang dahilan para tulungan sila. Naiwan si Dara na mag-isa. Desperadong naghahanap ng paraan upang makaligtas sa kapahamakan. Pagkatapos, hinarap mismo ni Jenny si Migan, inilantad ang mga kasalanan ni Dara. Sinabi niya kay Migan na ang kanyang ina ay nakipagrelasyon sa asawa ni Vanna na si Mr. Freddy, nawasak ang kanilang pamilya. Binalaan ni Jenny si Migan na huwag nang muling hamakin ang kanyang ina na si Minchi dahil ang pakikiapid ni Dara at ang pagkasira ng isang tahanan ay kabilang sa pinakamasasamang gawain sa lipunan. Sa huli,
Lubos na pinatawad ni Minchi si Amelia at tinanggap ang huling kahilingan nito na muling makita si Jenny sa huling pagkakataon. Napansin ni Minchi si Amelia na nakatago sa isang sulok, masayang pinagmamasdan si Jenny habang kumakanta. Ang ganitong walang pag-iimbot na pagmamahal para sa kanyang apo ay nagbigay ng matinding respeto sa puso ni Minchi at napagtanto niyang wala ng dahilan upang ipagkait kay Jenny ang huling kaligayahan ni Amelia. Sa wakas, naganap ang matagal ng inaasam na muling pagkikita ng apo at lola. Mahigpit na niyakap ni Amelia si Jenny nang may matinding emosyon, hinalikan siya at taus-pusong pinatawad ni Jenny ang lahat ng pagkakamali ng kanyang lola, buong pusong tinanggap siya. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng paghihigpit ni Vanna, pagmamakaawa ni Dara, paglalantad ni Jenny at pagkakasundo ni Minchi at Amelia. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagtataksil, hustisya at kapatawaran. Sa kabila ng pagkakahuli kina Freddy at Dara sa akto, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Pinili ni Vanna na makipagkasundo kay Dara at patawarin siya. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Vanna na ayaw niyang sirain ang kanilang matagal ng pagkakaibigan at hinimok si Dara na itama ang kanyang asal. Nang masaksihan ito, lubos na nagulat si Jenny kung paano nanatiling kalmado si Vanna sa kabila ng mabigat na pagtataksil. Ngunit kalaunan, natutunan ni Jenny na bago pa man ang kasal ni Vanna at Freddy, matagal nang magkaibigan sina Dara at Freddy. Dahil dito, pinili ni Jenny na huwag bigyan ng halaga ang hindi taos-pusong pakikipagkasundo ni Dara at hinayaan na lamang ang bagay na iyon. Upang ipagdiwang ang muling pagbabalik ng sumpaan ni Vanna at Freddy bilang mag-asawa, isang engrandeng seremonya ang inorganisa. May espesyal na hiling si Vanna na si Jenny mismo ang umawit sa kanilang masayang okasyon at buong puso itong tinanggap ni Jenny. Lubos na natuwa si Vanna sa muling pagbabalik ng kanilang pagsasama. Ngunit hindi niya alam na hindi pa rin natatapos ang lihim na relasyon ni Freddy at Dara. Patuloy na ginagatungan ni Dara si Freddy, hinihimok siyang sirain ang performance ni Jenny upang makita ni Vanna na mas mababa siya at masira ang imahe ni Jenny sa harap ng kanyang mga tagahanga. Higit pa rito, iginiit ni Dara na ibalik si Megan sa kanilang dating ahensya. Ngunit dahil sa takot kay Vanna, hindi naglakas loob si Freddy na pumayag. Bunga nito, sa ilalim ng mahigpit na patakaran ni Miss Monica, napilitang manatili si Megan sa grupong roomie dahil walang opsyon ang kontrata upang siya'y makaalis. Ipinaliwanag din ni Ned na kung aalis si Megan sa grupong roomie, tuluyan nang masisira ang kanyang karera at kapag siya'y naitaboy, mararanasan niya ang parehong pagbagsak na minsang dinanas ni Jenny. Wala nang ibang pagpipilian, kaya't napilitang manatili si Megan sa grupo. Sa panahong iyon, naghahanda si Ned na pumunta sa ibang bansa upang mas palawakin ang kanyang profesional na karera sa musika. Matapos makuha ang formal na pahintulot ni Miss Monica, nagpaalam si Ned kay Jenny. Nang makita niyang aalis ang kanyang minamahal na kaibigan, napuno ng kalungkutan ang puso ni Jenny. Ngunit dahil nakapagpasya na si Ned na pumunta sa ibang bansa, wala nang makakapagbago nito, kaya't tahimik na itinago ni Jenny ang kanyang sakit. Samantala, iniabot ni Amelia kay Jenny ang isang sobre na naglalaman ng mga dokumento ng mana at ari-arian mula sa pamilya Halaris. Hiniling ni Amelia na tanggapin ito ni Jenny. Unay tumanggi si Jenny, nag-aatubili na tanggapin ang ganoong regalo, ngunit iginiit ni Amelia. Ipinaliwanag niyang ang pamana lamang na ito ang tanging paraan upang mapawi ang kanyang pagkukulang sa matagal na pagkakait kay Jenny ng nararapat na pagkilala. Lubos na naantig si Jenny, nagpasalamat at nangakong iingatan ang pamana ng buong puso. Ngunit bago tuluyang lisanin ang mundo, natuklasan ni Amelia ang nakakagulat na katotohanan, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Dior. Sa araw ng kapahamakan,
nagmamadali si George pauwi dahil natuklasan niya ang hindi matatawarang ebidensya na si Megan ay hindi niya tunay na anak. Bago pa niya maibunyag ang katotohanan kay Amelia, nasangkot siya sa isang trahedyang aksidente at pinawian ng buhay. Makaraan ang ilang taon, nang malaman ni Amelia ang pagtataksil at ang tunay na pagkakakilanlan ni Megan, nag-alab ang kanyang galit. Matindi niyang isinumpa si Dara dahil sa panlilinlang kay George at sa maling pagpapakilala kay Megan bilang anak ng pamilya Halaris. Sa kanyang matinding puot, agad niyang itinaboy sina Dara at Megan mula sa kanilang tahanan at buhay magpakailanman. Pagkatapos, inamin ni Amelia ang lihim kay Minchie, ibinunyag na si Megan ay hindi kabilang sa dugo ng Halaris. Si Megan ay anak sa labas ng bawal na relasyon ni Dara at Freddy Grande. Nang marinig ang pangalang Freddy, lubos na nagulat si Minchie. Natanto niyang ito ay walang iba kundi ang asawa ni Vanna. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo kay Vanna upang ibunyag ang nakakagulat na sabwatan at katotohanan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagpapatawad ni Vanna, pakanan ni Dara, pag-alis ni Ned at pagbubunyag ni Amelia. Pinagdurugtong ang mga tema ng pagtataksil, kapatawaran, pamana at pagbubunyag ng lihim. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.